Tara, samahan niyo akong simulan ang madamdaming kwento na nagsimula 300 taon na ang nakalipas. Ngayon, naging makapangyarihang pinuno siya ng mga demonyo, walang awang sinaksak ang dibdib ko at tinapakan ang naghihingalo kong katawan. Chen Huayin, noong siniraan mo ako, inisip mo bang darating ang araw na ito, pero hindi niya alam na kusa akong piniling mamatay sa kamay niya. Nakipagkasundo ako sa aking sistema na kapag natapos ko ang misyong ito, makakabalik na ako sa asul na planeta. Kaya 300 taon na ang nakalipas, tinrider ko ang aking sekta para siya ang maparusahan at magdusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Kung hindi sa antas ng martial arts ko, paano nga ba ako hindi makakaiwas sa kanyang espada? Ang nakatayo sa harap ko ay ang nakatatakot na reyna ng demonyo na si Luo Lingshan, ang kawawa kong kapatid sa nakaraan. Habang dahan-dahang nawawala ang aking buhay, mapait lang akong ngumiti sa kawalan. Wala siyang sinabi at agad na hinugot ang espadang Han King mula sa katawan ko. Tumalsik ang dugo sa mukha niya bago niya ako sinipa pababa sa lupa. Tumingin siya sa akin mula sa itaas habang ang mga mata niyang dating kasing linaw ng tubig ay naging kasing lamig na ng yelo. Pero sa likod ng lamig na yun, may kaunting panginginig. Chen Huayin, may gusto ka pa bang sabihin? Sinubukan kong ibuka ang aking bibig, ngunit dugo lamang ang umapaw mula rito. Dito niyo kailangang tumutok ng maigi. Utos ng aking sistema na kailangan kong mamatay sa ilalim ng kanyang espada nang walang sinasabi kung hindi ay mabibigo akong makabalik sa aking asul na planeta. Kaya naman pinili ko na lamang manahimik. Yumuko siya at hinawakan ang aking baba para piliting tumingin sa kanyang mga mata. Chen Huayin, ito na ang huling beses na tatanungin kita. Baka sanggalit sa kanyang muka, ngunit nanginginig ang kanyang boses habang nagtatanong kung wala ba talaga akong sasabihin. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang marinig ang aking tawad, ang pag-amin na pagkakamali, ang pagtataksil ko noon, at nais niyang malaman na sa nakalipas na mga taon, tunay ang init ng pagmamahalang pinagsaluhan namin noon, at ang pagliligtas ko sa kanya ay hindi dahil sa sarili kong kapakinabangan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sinubukang ngumiti habang umiiyak bago kami tuluyang binalot ng mahabang katahimikan. Matagal siyang naghintay hanggang sa lumamig ang kanyang ekspresyon at sinabing napakabuti. Kung ayaw mong magsalita, huwag ka nang magsalita kailanman. Habang tinititigan ko ang aking dugo sa dulo ng kanyang espada, tila bumalik ang takbo ng panahon sa nakaraan. Isipin niyo iyon ang taon kung saan bumaha ang dugo na parang ilog, nagpatong-patong ang mga bangkay at tuluyang natuyo ang mga batis. Marami ang namatay sa tindi ng ginaw nung mahabang taglamig na iyon at ang mga kalsada ay napuno ng mga bangkay na walang naglilibing. Sa harar ng matinding kalamidad na ito, lahat ay lumalaban para mabuhay, samantalang 3 araw pa lamang akong napadpad sa mundong ito. Dito ko sinunod ang mga direksyon ng aking sistema hanggang sa matagpuan ko ang isang lumang dampa malapit sa kalsada ng nayon. Nang itulak ko ang pinto, nakita ko siya isang maliit na batang babaeng nanginginig sa ginaw sa sulok habang nababalot ng punit-punit na basahan. Napakaliit niya kaya kaya ko siyang buhatin gamit ang isang kamay habang ang buong katawan niya ay punong-puno ng mga sugat. Napakasayad na ng kanyang hininga at nang buhatin ko siya, mararamdaman mong kasinggaan lamang siya ng isang tuyong dahon. Huwag kang matakot, isasama kita. Wala siyang naging tugon, ngunit habang binubuhat ko siya, nang dahan-dahang kusa niyang hinawakan nang napakahigpit ang aking damit, tila isang taong nalulunod na kumakapit sa huling piraso ng kahoy. Kalaunan ko na lang nalaman ang kanyang nakaraan, ang pangalan niya ay Luo Lingshan. Pumanaw ang kanyang ina nang isilang siya at pinalayas siya ng mga kanayon. Sa edad na 5, sa malupit na mundong ito, nakikipag-agawan siya ng pagkain sa mga aso at natutulog sa mga dayami sa tabi ng daan. Hindi ko talaga maisip kung paano siya nakaligtas hanggang sa araw na natagpuan ko siya. Upang mabuhay siya, nagtrabaho ako bilang tagapagsilbi sa labas ng sekta ng Xuanzong. Ginawa ko ang lahat ng trabaho, mula sa pag-iigib ng kahoy, pagbibitbit ng mga mineral, paghuhugas ng kaldero, hanggang sa pagpapakain ng mga halimaw sa sekta. Nagtrabaho ako ng 24 na oras bawat araw para sa maliit na sahod, sapat lang para makabili ng simpleng pagkain at murang damit. Subalit lumaki si Luo Lingshan mula 10 hanggang 15 taong gulang, naging isang magandang dalaga,
At ang kanyang talento ay mas higit kaysa sa akin. Napansin ako ng isang nakatataas na pinuno at mula sa pagiging katulong ay naging panlabas na alagad hanggang sa makapasok ako sa loob ng sekta pagkaraan ng 10 taon. Sumunod siya sa aking sekta ng Xuanzong bilang nakababatang kapatid sa pagsasanay at yun na ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko sa mundong ito. Bumalik ang aking isip sa realidad habang pababa na ang espadang Hanking, ngunit sa huling segundo may isang bagay akong napansin. Nanginginig ang kanyang kamay na humahawak sa sandata. Noong bumaon ang Hanking sa aking katawan, biglang nawalan ng ningning ang kanyang mga mata. Sandaling muli ay bumalik ang kalupitan sa kanyang titig, kasabay ng dahan-dahang paglalaho ng aking pisikal na katawan. Sa likod ko naman tanging ang hukbo ng kabutihan, ang walang awang pinapaslang ngayon ng mga demonyo. At bago tuluyang pumikit ang aking mga mata, ang huling nakita natin ay ang likod niyang malungkot tulad ng 300 taon na ang nakalipas. Ang aninong nakatayo sa tuktok ng bundok ng Hanshao ay ang mismong kawawang kapatid ko noon sa aking nakaraan. Makinig kayo sa akin, hindi ninyo aakalaing ang isang patawad ay hindi nasabi bago bumalik ang oras 300 taon. Sa 3 taon ko sa Xuanzong sekta, naabot ko agad ang antas na Golden Core. Sa mga kasabayan ko, itinuturing akong may angking galing. Pero mas mabilis si Luo Lingshuang. Baguhan lang siya, pero ang likas niyang talento ay sadyang walang katulad. Sa loob lang ng ilang taon, narating na niya agad ang pinakatuktok ng antas na Golden Core. May senyales pa na kaya niyang marating ang Nascent Soul. Sinasabi ng lahat na siya ang henyong lumilitaw lang kada 100 taon. Lihim akong nagalak. Kahit nagkukunwari akong kagalang-galang na nakatatandang kapatid sa loob ko, ay sobrang proud ako sa kanya. Dahil sa huli, siya pa rin naman ang batang pinalaki ko gamit ang sarili kong mga kamay. Noon itinalaga si Luo Lingshuang bilang tagapagbantay ng bulwangan ng kayamanan. Patunay ito sa tiwala ng buong sekta sa kanya. Biglang lumitaw ang system at binigyan ako ng misyon na nakawin ang banal na espada ng Nixian, ang pinakamahalagang kayamanan ng Xuanzong. Kailangan kong makipagtulungan sa mga masasamang sekta para gumawa ng gulo at doon ko na nakawin ang banal na espada. Kailangan ito para sa huling pagsasanay ko. Ang gantimpala ay ang rurok ng Nascent Soul at ang lihim na kasulatan ng Huntian. Kapag tumanggi ako parusa, ang hindi na muling makabalik sa asul na planeta kailanman. Isipin ninyo ito, isa akong tapat na disipulo ng Xuanzong at nakatatandang kapatid niya, pero gusto nilang maging traidor ako. Tumanggi ako sa system, pero babala nito permanenteng mailock ang paglipat ko ng mundo at hindi na ako makakauwi. Ipinaalala pa nito na si Jiangxia, ang tanging tagapag-alaga ko sa asul na planeta, ay unti-unting nawawalan ng bait sa pag-aalala. Kasalukuyan siyang nagdidikit ng mga papel para hanapin ako sa bawat sulok. Nagpakita ng imahe ang system sa utak ko. Ang tita ko nakatayo sa kalye, basang-basa ng luha habang hawak ang poster ko. Nagdidikit siya sa gitna ng malamig na niebe, namumula ang mga kamay sa ginaw at walang tigil sa pag-iyak. Napatigil ang buong katawan ko. Siya na lang ang tanging pamilyang natitira sa akin sa mundong iyon. Mas matanda siya sa akin nang hindi hihigit sa 10 taon. Pero nang mamatay ang magulang ko, mag-isa niya akong binuhat. Hindi siya nag-asawa ibinuhos ang lahat ng pagmamahal at lakas para lang mapalaki ako ng maayos. 2 trabaho ang pinasok niya para sa pag-aaral ko, naglalaba, nagluluto, at nag-aalaga sa aking pagkakasakit. Higit pa siya sa tunay na ina. Ngunit sa halip na masuklian ko yon, nakulong ako sa mundong ito ng higit sa 10 taon na. Kahit sinabi ng system na magkaiba ang takbo ng oras dito at doon alam kong matagal na rin ang lumipas sa amin. Tiyak na iniisip na niyang patay na ako. Iniisip niyang nawala na ang huli niyang pamilya. Ipinikit ko ang aking mga mata bago dahan-dahang idinilat ang mga ito. At maniwala kayo sa akin ang pagtanggap sa misyong ito ang hihila kay Luo Lingshuang pababa sa bangin ng kawalan. Para masigurong walang sablay ang plano na kipag-ugnayan ako sa mga masasamang sekta na matagal nang nag-aabang sa kayamanan. Nangako akong bubuksan ang pinto mula sa loob at pumayag sila agad. Ang tanging problema na lang ay si Luo Lingshuang. Siya ang nagbabantay doon. Dahil sa husay at talas niya, hindi man lang makalapit ang mga kampon ng kadiliman. Kailangan ko siyang mailayo roon gamit ang isang panlilin lang. Kaya naman gumawa ako ng isang sulat para sa kanya.
Sabi sa sulat, nakahanap ako ng mahiwagang damo sa bundok Hanshao na makatutulong sa kanyang pag-akyat sa Nascent Soul. Masyado akong abala ngayon, kaya mauna ka na roon sa tuktok ng Hanshao at hintayin mo ako. Alam kong pupunta siya. Dahil kung may isang tao man siyang pinagkakatiwalaan sa mundong ito, ako lang yon. Ako lang naman kasi ang nagligtas sa kanya mula sa nagelong ginaw noong bata pa siya. Ako ang nagpangalan, nagturo at nag-alaga sa kanya. Sa gabi tuwing nananaginip siya ng masama, ako ang nagpapakalma sa kanya. Huwag kang matakot. At may huling linya pa akong isinulat sa sulat na yon. Lingshuang, may sorpresa ako sa'yo. Umakyat siya sa bundok, suot ang asul na bestida na ibinigay ko. Isinusuot lang niya ang damit na yon tuwing masaya ang kanyang puso. Ngunit naghintay siya roon maghapon, mula umaga hanggang gabi, sa gitna ng malakas na unos at makapal na niebe. Hindi niya nakita ang hinihintay niya, kundi ang balita na ninakaw ko ang espada at tinalikuran ang buong sekta. Dahil siya ang pinunong tagapagbantay roon, itinuring siyang kasabwat sa pagnanakaw na aking ginawa. Sa sobrang lapit nilang dalawa, tiyak na nagkasundo na sila noon pa man. Huwag kayong paluloko sa kanyang bait. Baka nga matagal na silang may lihim na relasyon. Ano ang masasabi ninyo? At ko rito laganap na ang chismis at itinuring na siyang traidor ng lahat. Samahan niyo ako sa malungkot na kwentong ito, kung saan siya ay ikinulong, sinipsip ang utak sa buto at kinalos sa madilim na selda. Pinagbabasag ang mga buto niya, pinainom ng kamandag at ginamitan ng ipinagbabawal na mahika para pahirapan ang kanyang kaluluwa. Pero nanalig pa rin siya sa kanyang kuya. Sa gitna ng walang katapusang pahirap, naghangad siyang makita kahit anino man lang nito. Ngunit sa huli, walang sino mang dumating para iligtas siya. Habang ako na may kasalanan ay nasa napakalayong lugar, gamit ang Nixian Sword na inagaw ko sa mga demonyo para palakasin ang aking kapangyarihan. Hawak ang espada, nilipol ko ang mga demonyo ng walang tira at sa 3 taon ng kanyang pagkakakulong, biglang naglaho si Luling Siyang doon. Hinalughog nila ang buong sekta, ngunit wala silang nakitang kahit anong bakas niya. Walang nakakaalam kung nasaan siya hanggang matapos ang 300 taon, lumitaw sa kontinente ng Xiuyan ang unang babaeng hari ng demonyo na si Luling Shan. Sabi nila napakalupit niya at puno ng tusong pakana. Ang unang ginawa niya matapos ang kanyang pagsasanay ay ang ubusin ang buong sekta ng Xuanzong. 10,000 tao sa sekta ang walang natirang buhay, pagkatapos ay hinanap niya ako at sa oras na iyon, nakarating na ako sa antas ng Diyos bilang tanging banal na mandirigma ng alyansa ng katarungan. Tutukan nating mabuti dahil masusaksihan natin ang madugong tapatan ng Diyos at demonyo sa isang malupit na labanan. Pinaglayo ng milyong-milyong hukbo, malalim na galit at panahong umabot sa 300 taon. Mula sa isang paslit na dating humahabol sa akin sa bakuran, lumaki siya upang maging isang napakalakas na hari ng demonyo na may nakakatakot na kapangyarihan. Naging kasing lamig ng yelo ang kanyang muka. Kahit puno ng galit sa loob ng 300 taon, kilala ko pa rin ang mga matang iyon na tumingin sa akin noon. At alam kong hindi pa tuluyang naglalaho ang aking kaluluwa. Ang totoo, hindi pa ako agad pinaalis ng sistema, binigyan pa ako ng huling 1 oras para magpaalam sa mundong ito. Dahil kailangang patatagin ng kaluluwa ko, bibigyan ako ng sistema ng 1 oras ng kalayaan. Pagkatapos ng 1 oras, babalik na ako sa asul na planeta at sa ngayon, isa lang akong kaluluwang hindi makausap ng kahit sino. Wala akong nagawa, kundi ang lumutang sa ere na parang isang tahimik na tagamasid sa kanyang pag-iisa. Alam ko ang iniisip nyo, ngunit sa huling oras ko, natapos na ang digmaan at tuluyang natalo ang alyansa ng hustisya. Pinagpapatay ang mga mandirigma ng hustisya at ang mga natira ay sumuko o kaya naman ay nagtatakbo palayo. Lumipad palayo si Luling Shan sa labanan ng mag-isa patungo sa iisang lugar, ang rurok ng bundok Hanshan na dating tahanan ng sekta ng Xuanzong. Ang dating dakilang sekta ay pinaslang niya gamit ang sariling kamay at ngayon ay isa na lamang guho. Sa gitna ng mga guho, tumubo ang mga ligaw na damo at ang dating sagradong enerhiya ay napalitan ng tahimik na kamatayan. Tumayo siya sa gilid ng talampas habang nakatitig sa malalim at maulap na bangin. Sa tabi ng gilid na yon may sinaunang puno ng pino na ang mga sanga ay parang dragon at may matingkad na berdeng dahon. Sa gitna ng pagkawasak ito na lamang ang tanging buhay na natitira dahil ito ang punong sabay naming itinanim noon.
Tuwan nung unang taon niya sa sekta ng Xuanzong, habang natutunaw ang mga huling yelo ng taglamig, may pinulot siyang buto ng pino at tumakbo sa akin. Kumikinang ang kanyang mga mata habang sinasabing magtanim kami ng puno, kaya tinanong ko siya kung bakit. Sabi mo noon ang puno ng pino ang pinakamatatag, hindi kayang baliin ng yelo o sunugin ng kidlat. Gusto rin maging matatag ni Lingxiang tulad nito, kaya naghukay kami sa gilid ng talampas ng bundok Hanshan at itinanim yun doon. Maingat niya itong diniligan, tsaka naglabas ng pulang laso mula sa kanyang damit para itali sa kalapit na bato. Tinawag niya itong tali ng hiling at nang tanungin ko ang kanyang hiling na mula siya at sinabing sasabihin niya na lang mamaya. Pagkatapos ay bumulong siya ng napakahina na sana ay hindi kailanman iwanan ni Kuya si Lingxiang habang buhay. Pagkalipas ng 300 taon, naging dambuhalang puno ang butong iyon, ngunit ang 2 taong nagtanim nito. Ang isa ay naging hari ng demonyo na namumuno sa mundo, habang ang isa ay naging kaluluwang malapit ng maglaho at pinagmamasdan ko na lamang si Lingxiang sa tapat ng puno. Dahan-dahan niyang hinaplos ang magaspang na balat ng puno, tsaka dahan-dahang umupo sa tabi ng ugat nito. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi, patungo sa mga tuyong dahon. Sa 300 taon niya, bilang hari ng demonyo, hindi kailanman umiyak si Lingxiang, maging noong kinalos ang kanyang mga buto sa madilim na bilangguan. Hindi siya umiyak nang ubusin niya ang kanyang sekta at hindi rin siya lumuha nang paslangin niya ako. Ngunit ngayon sa harap ng tahimik na punong ito, umiyak siya na parang isang bata, tulad noong 5 taong gulang pa lamang siya, na nagtatago sa isang maliit na kubo, naghihintay sa taong hindi kailanman dumatid, at umiiyak ng ganito kapait. Dito nagtatapos ang kwento natin. Sa huling sandali, ay tinangka ko siyang haplos. Halikayo, at sabay nating pakinggan ang kwentong ito habang binubulong ng kaluluwa ko ang patawad Lingxiang, pero hindi niya ako marinig. Sana mayakap ko siya at paulit-ulit na masabing nandito lang ang senior mo, huwag kang matakot. Pero hindi na ako ang senior niya, kundi isang kaluluwang malapit ng maglaho. Ang bilis lumipas ng 1 oras. Unti-unti nang naglalaho ang kaluluwa ko. Bago ako tuluyang mawala, tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Nakaluhod pa rin siya roon, habang yakap ang sarili mukhang mahina at sugatang maliit na hayop. Nasa tabi siya ng lumang puno ng pino, kung saan naroon ang mga alaala. Paalam Lingxiang, lumubog na ako sa kadiliman. Kahit nawala na ako sa dilim, hindi pa natatapos ang laban ni Lingxiang sa ilalim ng punong iyon. Sa lugar at panahong hindi ko naabot, umiyak siya nang matagal sa tuktok ng bundok Hengxiao. Umiyak siya hanggang sa magdilim ang langit. Pagkatapos tumayo siya, pinunasan ang mga luha at bumaba na. Bumalik siya sa sekta ng demonyo para ipatawag ang pinunong tumulong sa kanya na makatakas sa piitang Xuanzong noon. Akala ni Lingxiang noon, tinulungan lang siya ng pinunong ito dahil may sarili itong lihim na motibo. Pero ngayon, aalamin na niya ang totoo. Humanda kayo dahil siguradong magugulat kayo sa matutuklasan niya. Bakit nakipagtulungan si Chen Huan sa sekta para makuha ang banal na espada, tapos bigla siyang iniligtas ng ganoon kadali? Masyadong kahina-hinala ang pagkakataong ito. Nang iharap ang pinuno kay Lingxiang, bakas agad ang takot sa mukha nito. Alam niyang wala siyang maitatago sa harap ng isang napakalakas na tulad niya. May itatanong ako sa iyo. 300 taon na. Ang nakalipas sa piitang Xuanzong, kanino kang utos sumunod? Sarili ko lang itong desisyon, mahal na Reyna. Lalaban ka pa ba sa hari ng mga demonyo? Agad siyang nagpakawala ng napakalakas na aura. Napaluhod ang pinuno habang nanginginig ang buong katawan. Hindi nakatakas ang takot niya sa matatalas na mata ni Lingxiang. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, winasak niya ang proteksyon nito at pinasok ang pinakamalalim niyang alaala. Gamit ang mahika, bumukas ang isip ng pinuno na parang libro at doon niya nakita ang buong katotohanan. Nakita niya ang isang nakaputing binata na dahan-dahang gumagamit ng sarili niyang dugo para kontrolin ang isip ng pinuno at gawin itong puppet. Kilalang-kilala niya ang mukha ng binatang iyon. Nasaksihan niya kung paano ginamit ni Chen Feiyan ang puppet na ito para iplano ang perpektong pagtakas. Calculated ang bawat galaw, samahan niyo akong alamin pa dahil mas matinding revelasyon pa ang nakita niya rito. Nakita niya ang batang si Chen Feiyan na nakikipaglaban sa isang mabangis na halimaw ng 3 araw,
at 3 gabi. Duguan siya roon, may 6 na bali sa rito. Halos maputol ang kaliwang braso at basang-basa ng dugo. Halos hindi na maidilat ang mga mata, pero pilit pa rin siyang bumabangon at hindi sumusuko. Kahit talsik siya, gumagapang pa rin siya palabas sa guho para itaas ang espada niya na parang walang kamatayan. Umungal ng napakalakas ang mabangis na halimaw. Pero ngumiti lang siya sabay dura ng dugo. Iyan lang ba? May naghihintay pa sa akin. Kapag hindi ko binilisan, baka lumamig ang pagkain. Sino ang tinutukoy niya na paigting ang kamao ni Luo Lingxuan? Alam niyang siya iyon ang taong natrap sa guho noon. At patuloy ang pag-ikot ng mga alaala. Nakita niyang bumagsak si Chen Feiyan sa lupa dahil sa labis na pagod na liligo sa sarili niyang dugo. Pagkagising niya agad niyang ipinabura ang lahat ng bakas para walang malaman si Luo. May iba pa siyang nakita. Noong naambush siya 3 araw pa lang bago yon, ay sinira na ni Chen Feiyan ang pinakapuso ng patibong. Para maging simpleng takot na lang ang panganib na yon. Pati ang mahiwagang aklat na nakita niya noon, galing pala sa paglalakbay ni Chen sa bawal na lugar. Saka inutusang iwan ito sa daraanan ng kaniyang mahal nang dumaan ito sa matinding pagsubok sa pag-akyat ng antas. Si Chen Feiyan ang sumalo sa pinakamalupit na atake sa isip niya gamit ang sariling kaluluwi. Napalaki ng naging kapalit niyon, muntik na siyang mamatay. 300 taon niyang ginawa ang lahat ng ito. 3 siglo siyang nagtago para lang protektahan siya. Noong akala niya ay swerte o sariling sikap lang ang lahat, siya pala ang nasa likod ng lahat. Si Chen Feiyan pala ang lalaking kinasusuklaman niya. Sakit sa puso, di ba kayo? Ano ang naramdaman niyo rito? Sama-sama nating tutukan ang napakasakit na kwentong ito. Palihim siyang pinoprotektahan palagi hanggang sa magising si Lao Lingshan sa alaala ng elder. Malabo ang kanyang paningin dahil sa walang humpay na luha, pero hindi pa doon natatapos ang mga alaala. Sa huling tagpo, nakita niya muli ang digmaan ng mga Diyos at demonyo at kung paano saksakin ng espada ni Han Cheng ang dibdib ni Chen Huayin. Pareho silang nasa mataas na antas ng pagka-Diyos. Sa lakas ni Chen Huayin, kaya niya sana itong iwasan ng madali, pero hindi niya ginawa. Para bang kusa pa siyang sumugod para saluhin ang talim ng espada gamit ang sariling katawan. Kahit nung bumaon na ang espada, nakita niya ang ngiti sa mga labi nito, hindi na ito mapait o nang uuyam. Isang ngiti ng paglaya, na tila ba naitapon na niya ang mabigat na pasanin at natapos na ang lahat. Nanghina ang katawan ni Lao Lingshan na parang manikang naputulan ng tali na paluhod siya at napahagulgol habang nakatakip ang muka. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat hanggang sa may pumatak na dugo, pero wala siyang pakiramdam dahil mas masakit ang kanyang puso. Habang nanginginig ang buong katawan, dahan-dahan niyang inilabas ang espadang Nixian mula sa kanyang lalagyan ng espiritu. Ito ang huling alaala na nakuha niya kay Chen Huayin. Matapos itong pumanaw, isang espadang pinulot niya mismo sa gitna ng labanan. Dito talaga tayo mapapaiyak ng husto. Akala niya ay simpleng sandata lang ito, pero nabasag ang selyo dahil patay na ang tunay nitong may-ari. At nang tuluyang maglaho ang selyo, may mahinang bulong na nanggaling sa kaluluwa ng espada, parang kandilang papatayin na ng hangin, pero narinig niya ito ng napakalinaw. Sabi nito, napakahusay mo aking kapatid. Ito talaga ang aking tadhana. Boses iyon ni Chen Huayin, mahina paos pero puno ng pamilyar na init. Kailangan ko nang pumunta sa napakalayong lugar. Ngayong wala na ako sa tabi mo, alagaan mo ng mabuti ang iyong sarili. Mag-isa mo nang tatahakin ang daan sa harap mo. Patawad Lingshuang dahil hinayaan kitang magdusa ng ganito katindi. Pagkatapos nyon ay tuluyang nawala ang boses at muling naging tahimik ang kaluluwa ng espada. Napaluhod si Lao Lingshuang habang mahigpit na yakap ang espadang Nixian na parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Umiiyak ng buong lakas habang humihikbi. 300 taon. 300 taong paghihintay para lang marinig ang kanyang patawad, pero wala na ang taong dapat nagsabi nito. Senior, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi ko kailangan ng patawad. Ang kailangan ko ay ikaw. Bumalik ka na, nagmamakaawa akong bumalik ka. Pero walang sumasagot, tanging malamig na hangin lang ang umiihip sa mga guho. Sumasayaw ang sinaunang puno ng pino sa hangin. Tila ba bumubulong para sa kanya, huwag ka nang umiyak, Lingshuang. Sa sandaling iyon, bigla kong idilat ang aking mga mata at tumingin sa malabong kisame
habang ang katawan ko ay mabigat pa sa tingga. Nakagawian ko ng pakiramdaman ang enerhiya sa aking katawan, pero tuyong-tuyo ang aking mga ugat at walang kahit anong natira. Wala akong maramdamang kahit katiting na lakas, naging ordinaryong tao na naman ako, kaya sinubukan kong igalaw ang aking katawan. Kahit nawala ang lahat ng aking espiritual na kapangyarihan, mukhang nananatili pa rin ang lakas ng aking mga kalamnan at buto. Hindi pa rin tuluyang naglaho ang pundasyon ng 300 taon kong pagsasanay sa katawan. Sobrang kakaiba nito, mga kaibigan. Maniniwala ba kayo na bago ako mahulog sa kama, ay may naramdaman akong enerhiya na tulad sa kontinente ng Suyun? Hindi ka panipaniwala ang nakikita ko ngayon, isang inuupahang kwarto na may sukat na 10 metro kwadrado, pero hindi ito ang naaalala ko. May mga kulay rosas na dekorasyon sa dingding at mga bote ng kosmetiko sa ibabaw ng lamesa. Kulay rosas din ang sapin ng kama at may table sa bintana. Teka sandali, kwarto ito ng isang babae. Ang lumang kwarto ko, bago ako mapadpad sa ibang mundo, ay wala na malamang, ay napaarkila na ito ng may-ari sa iba sa loob ng 3 taon. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali. Sa wakas, nakabalik na ako sa asul na planeta at nakakaramdam ako ng matinding pananabik. 300 taon, napakahabang 300 taon. Mula sa pagiging 18 taong gulang na bata, naging malakas na Diyos na matay sa espada, at ngayon ay nakabalik na. Pero nung makita ko ang cellphone sa gilid ng kama, natigilan ako sa petsa nito. 3 taon. 3 taon na ang lumipas dito sa asul na planeta. Kalmado ang isip ko at wala na rin ang sistemang nanggulo sa akin ng 300 taon. Lalabas na sana ako habang nagpupunas ng muka nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Umusok ang paligid sa init at lumabas ang isang tao na nakabalot lamang sa tuwalya. Basang-basa ang kanyang kulay rosas na buhok at lumitaw ang maganda niyang muka mula sa usok, pero nagbago ang kanyang tingin nang makita niya ako. Habang pinatutuyo niya ang kanyang buhok, nagkatitigan kaming dalawa ng may 3 segundo. Isang malakas na tili ang yumanig sa aking tainga habang umaatras siya, hawak ang tuwalya gamit ang isang kamay at may binatong bote ng sabon sa akin. Bastos, manyakis! Paano ka nakapasok dito? Lumayas ka ngayon din. Sa pulsa noo ko ang bote ng sabon, kaya napaatras ako sa sakit. Hindi ako manyakis. Kaya kong magpaliwanag. Pero ano nga bang ipaliliwanag ko? Habang pumipindot siya sa cellphone, may narinig kaming malakas na katok sa pinto. Abangan natin kung ano ang susunod na mangyayari, mga kaibigan. Sabay nating tunghayan ang nakakapanabik na kwentong ito. Walang oras magpaliwanag, tumalon agad ako mula sa 2 palapag na may taas na 9 metro. Delikado ang ganoong talon para sa ordinaryong tao, pero nang lumapag ako, bahagya lang binaluktot ang aking tuhod at matatag na tumayo sa kalsada. Gaya ng inaasahan ko, narito pa rin ang pundasyon ng aking lakas mula sa pagsasanay. Hindi na sayang ang 300 taong pagpapalakas, mabilis akong tumakbo palayo nang hindi man lang lumingon. Sumalubong sa aking muka ang hangin na may amoy ng usok at alikabok ng asul na planeta. Mabaho ito, pero sobrang pamilyar sa aking pakiramdam. Tumakbo ako ng mahigit 10 minuto hanggang sa nakasiguro akong wala nang sumusunod sa akin. Doon lang ako huminto habang habol ang aking hininga. Pero tingnan nyo ito, may kakaibang balita sa billboard na hindi ko maunawaan. Nagmamadali ang mga tao sa daan na may takot sa muka, halatang hindi ito normal. Dati ay marami ang namamasyal dito, pero hindi iyon ang dapat kong isipin ngayon dahil may nakita akong kakaiba. May nakadikit na kupas at punit-punit na papel na dilaw sa isang poste ng ilaw. Kulubot na ang mga gilid nito at kupas, pero malinaw pa ring makikita ang aking larawan sa gitna nito. Alam kong nagtataka kayo kung bakit nakasulat doon na nawawala ako at may sulat kamay pa sa ilalim nito. Nanginginig ang pagkakasulat nito na tila ba nanginginig ang kamay ng sumulat, hinahanap ka na ni Tita Shuyan. Mangyaring makipag-ugnayan sa numerong ito kung makikita ang mensahe, pirmado ito ni Jiang Shu. Naupo ako sa tabi ng poste at matagal na tinitigan ang papel. Napalingon tuloy ang isang matandang babae. Habang bulong ko sa sarili, tita, nagbalik na ako. Sa wakas nakauwi na rin ako, agad akong tumakbo pa uwi. Gamit ang aking mga natitirang alaala, mga 3 kanto lang ang layo. Dito ako laging dumadaan, papuntang paaralan araw-araw. Kaya ko itong lakarin kahit nakapikit ang aking mga mata.
Pagdating ko sa pinto ng apartment, sobrang bilis ng tibok ng puso ko na parang lalabas na ito sa aking lalamunan. Sumakay ako sa elevator at tumayo sa tapat ng pamilyar na pinto, huminga muna ako ng malalim bago kumatok dito. Isang estrangherong lalaki na nasa 40 anyos ang nagbukas, sino daw ba ang hinahanap ko at kung sila ba ang dating nakatira rito. May babaeng 30 anyos na lumapit at nagtanong kung ang dating nangungupahan ba ang aking tinutukoy. 2 taon na silang lumipat at wala silang ideya kung nasaan na sila. Mukhang dito muna nating iiwan ang misteryong ito. Samahan niyo ako sa kwentong ito. Pumirma ako ng kontrata sa may-ari pero sarado ang pinto at hindi ko nakita ang dating nangungupahan. Nakatayo lang ako doon sa pasilyo ng matagal para kumalma mabuti na lang at hawak ko pa ang numero niya. Kumatok ako ulit at tinanong niya kung may kailangan pa ba ako. Mukhang naiinip na ang lalaki. Kaya humingi ako ng paumanhin at nakiusap na makikitawag lang sandali sa kanyang telepono. Nag-atubili pa siya bago ibinigay ang telepono pero nang tawagan ko ang numero, hindi ito maabot sa mga sandaling iyon. Sinubukan ko ulit pero walang pinagbago kaya naisipan kong pumunta sa presinto para tingnan ang listahan ng mga residente. Gamit ang aking pagkakakilanlan, sigurado akong mahahanap ko rin kung saan lumipat ang aking tiyahin. Iniisip nyo sigurong madali lang ito pero sa gitna ng daan, biglang binalot ng madilim na usok ang buong langit. Nagsisigawan at nagtatakbuhan ang mga tao patungong subway dahil may lumitaw na namang bitak sa kalawakan at dambuhalang halimaw. Nakatayo lang ako sa gitna habang tulala sa kaguluhan iniisip kung Blue Star pa ba itong tinatayuan ko. Sobra akong natigilan sa mga nagtatakbuhang tao. Hindi ba ito ang Lansing na kilala ko? Bakit magkakaroon ng mga halimaw sa Lansing? Ngunit sa sumunod na segundo ay naliwanagan din ako bigla. Isang bitak ang pumunit sa dilim sapat para lumabas ang isang dambuhalang halimaw na mukhang tigre at kasing laki ng 2 palapag na gusali. Tingnan nyo ang katawan nito ay balot ng itim na kaliskis. Nanlilisik ang berde nitong mga mata habang tumutulo ang dugo sa matutulis na taring nagtataglay ng malakas na enerhiya. Mababa pa ito sa Golden Courtier at nasa peak lang ng foundation building pero sapat na para maging katapusan ng mundo rito. Agad itong sumugod sa mga taong nagtatakbuhan at doon ko nakita ang 3 kabataang naiwan at huling-huli sa likuran. Wala na silang oras para lumingon pa sa kanilang likuran. Sa isang iglap bumagsak ang higanteng kuko ng halimaw at dumanak ang dugo sa buong paligid. Naglaho ang 3 buhay sa isang kurap lang ng aking mata, walang natira kahit isang pirasong buto. Napatiimbagang ako habang pilit na pinupukaw ang aking kapangyarihan, subalit bigo akong maabot kahit ang pinakamababang antas nito sa aking katawan. Sa nasaksihan kong ito, alam kong ako na ang susunod na target, kaya kailangan nating abangan kung ano ang magiging kapalaran ko. Dati akong isang walang kamatayang powerhouse at maniwala kayo napakaganda ng kwentong ito, kaya naman humakbang ako ng malaki at sumugod pasulong. Mga kachika, samahan niyo ako habang ang 300 taong martial spirit ko ay nagpataas sa akin para suntukin ang halimaw na yon. Ang matinding puwersa ay bumalik mula sa aking pulso hanggang sa balikat dahilan para mamanhid ang buong braso ko. Pero kahit papaano ay napaatras ng suntok na yon, ang halimaw ng 2 hakbang bago ito galit na umungol habang tinititigan ako ng kanyang berdeng mga mata. Kahit ako ay nagulat din sa sarili ko. Kahit walang kultibasyon, ay talagang napakalakas ng katawang ito. At ang tunay na lakas ng isang supreme heavenly soul ay hindi biro. Sumugod muli ang halimaw, ngunit mabilis akong umiwas at nakakita ng isang tubong bakal sa gumuhong gusali sa tabi ng daan. May haba itong 1.2 metro, kaya agad ko itong hinugot. Dahil kahit wala akong spiritual energy, ay may iba pa naman ako. Magkaiba ang soul power at spiritual energy dahil ang soul power ang mismong tunay na lakas ng aking orihinal na kaluluwa. Kahit na bumalik pa sa 0 ang antas ng aking kultibasyon, naroon pa rin ang pundasyon ng aking dakilang kaluluwa, kaya agad kong ipinasok ang natitirang lakas na yon sa hawak kong bakal. Ang ordinaryong piraso ng bakal ay biglang naging isang napakalakas na sandata, habang dahan-dahang naglalabas ng kakaibang liwanag. Tingnan nyo ito ng mabuti, dahil naramdaman ng halimaw ang panganib. Ngunit bago ko pa ito mapalu, ay may narinig akong utos na palibutan kami.
Isang grupo ng mga naka-uniformeng itim ang sumugod mula sa magkabilang panig ng kalsada na may napakabilis at planadong mga galaw. Nagulat ako nang mapansing, mahina lang ang kanilang spiritual energy na nasa antas lamang ng foundation building level. Ang kanilang pinuno ay isang babaeng may kulay rosas na buhok na naka-ponytail at ang kaniyang magandang muka ay seryosong seryoso. Siya pala ang babae doon sa inuupahan kong kwarto, ngunit dahil kaaway niya ang halimaw na ito, ay nakatutok ngayon ang kanyang lila na kapangyarihan. Ang kanyang antas ay nasa rurok na ng foundation building stage, kaya naman kailangan parenting mapatigil ang halimaw na ito ngayon din. Hawak natin ang buhay ng mga mamamayan, kaya lumaban kayo, sigaw ng babaeng iyon sa kanyang mga kasamahan. Mahigit 10 nakaitim ang sabay-sabay na naglabas ng enerhiya para gumawa ng isang malaking lambat upang ikulong ang halimaw na tigre. Naging madugo ang labanan, kung saan marami ang nasugatan at tumalsik, ngunit sa huli ay nagtagumpay silang mapatay ang mabagsik na halimaw. Bumagsak ang dambuhalang katawan nito sa lupa na lumikha ng makapal na alabok, habang ang babae naman ay hapon na nagpupunas ng pawis. Habang naglilinis sila ng lugar, ay bigla niya akong napansin sa gitna ng karamihan, habang hawak ko pa rin ang kumikinang na bakal. Biglang namula ang kanyang muka bago muling namutla dahil marahil ay naalala niya ang nakakahiyang pangyayari noong makita ko siyang bagong ligo. Walang sabi-sabi na lumapit siya sa akin sa baykwelyo at pilit akong isinakay sa kanilang sasakyan. Sigurado akong matatawa kayo rito dahil basta-basta na lang akong isiniksik sa loob ng isang itim na van nang walang kalaban-laban. Mula sa kanilang usapan ay nalaman kong miyembro sila ng Demon Suppression Bureau, na isang opisyal na ahensya ng gobyerno ng China. 3 taon na ang nakalipas noong mapunta ako sa Sichuan continent, ay nagsimula rin palang magbago at bumalik ang kapangyarihan dito sa mundo. Ang densidad ng spiritual energy sa paligid ay mabilis na tumaas ng hanggang ilang pung beses sa mga sumunod na buwan. Isang maliit na grupo ng mga tao ang nagising ang kapangyarihan at nagkaroon ng mga pambihirang abilidad. Ngunit ang pagbabagong ito ay nagdulot din ng pagkasira sa espasyo na nagpapahintulot sa mga halimaw na sumalakay sa ating planeta. At doon nga itinatag ang Demon Suppression Bureau para resolbahin ang malubhang krisis na ito. Sino ka ba talaga, ang tanong ni Liu Mingyao habang nakahalukip-kip at nakatingin sa akin, kaya naman sinabi ko ang aking palusot. Ako ang dating nangungupahan doon, ngunit misteryoso akong napunta sa ibang lugar, 3 taon na ang nakalipas at kahapon lang nakabalik. Laking gulat ko na may nakatira na roon sa pagbalik ko at talagang wala akong masamang intensyon sa nangyari. Mukhang hindi siya naniniwala, pero hindi niya rin ito itinanggi, sabay tanong kung isa ba akong awakened dahil sa aking paglalakbay. Hindi naman dahil wala talaga akong kahit anong kapangyarihan sa aking katawan. Na totoo naman dahil wala akong kahit anong spiritual energy. Kung ganoon, ay paano ka nakaligtas sa halimaw kanina? Gayong katumbas yun ng isang commander rank na kalaban. Matagal akong tinitigan ni Liu Mingyao dahil sinasabi ng kanyang kutob na hindi ako isang ordinaryong tao lamang. Sige na nga, dahil hindi naman siya nakaramdam ng kahit anong kapangyarihan sa akin. Kaya sa huli ay hininto na niya ang pagtatanong. Pagbibigyan muna kita ngayon, pero totoo bang nawalan ka ng balita sa pamilya mo? At mabilis naman akong sumang-ayon. Ang tita ko na si Jiangxi ay nakatira sa lumang apartment sa Timog noong nakaraang 3 taon, pero ngayon ay wala na siya roon. Hindi ko rin siya matawagan, kaya nakiusap ako kung maaari ba niyang tulungang hanapin kung saan siya lumipat, at sinabi niyang susubukan niya. Marami na ang nawala at namatay dahil sa mga halimaw nitong mga nakaraang taon, kaya gumawa ang gobyerno ng sistema para rito. Tutulungan kita, pero hindi ako nangangako na mahahanap natin siya, sabi niya habang may gustong sabihin, ngunit tumalikod na lang din sa huli. Lalong nagiging kapana-panabik ang kwentong ito dahil hindi niya ako isinumbong, kaya samahan niyo akong abangan ang susunod na kabanata. Halika at alamin natin kung paano niya ipapaliwanag ang pag-iwas sa listahan ng gobyerno. Kahit pinuno siya ng kagawaran laban sa mga demonyo, nauunawaan niya ang takot na ito. Isa pa, kung maging bantaman ako sa lungsod, madali akong mapapatumba ng lakas niya. Pero kung malalaman niyang isa akong kataas-taasang Diyos mula sa ibang mundo, siguradong mawawala ang kumpiyansa niya, pero wala naman akong balak sabihin sa kanya ang totoo. Gulo lang ang dala,
kapag napansin ako ng gobyerno ngayon. At ang tanging pakay ko lang ay mahanap ang tita ko. Ipinagreserba ako ni Gumeng Yao sa isang murang hotel at binigyan pa ng bagong cellphone at SIM card. Nakatitig ako sa bagong telepono dapit hapon ng alaala dahil 300 taon akong hindi nakahawak ng teknolohiya simula noong mapunta ako sa kabilang mundo. Noong gabing yon, nag-order ako ng fried chicken at cola habang nagbabalak maglaro ng paborito kong shooting game para mang-abang ng kalaban. Pero biglang sumabog ang kakaibang liwanag na yon at hinila ako pabalik sa mundo ng pagsasanay ng kapangyarihan. Ni hindi ko pa nga nakakain ng manok, pero sa isang kisap mata 300 taon na pala ang lumipas. Parang panaginip lang habang nakaupo ako sa matigas kama ng hotel na ito. Dito tayo mag-ingat dahil puno ang balita sa telepono ng tungkol sa pagsalakay ng mga demonyo at paggising ng mga bagong kapangyarihan. Sobrang bilis ng pagbabago ng mundo. 3 taon lang ang nakakaraan, simpleng teknolohikal na planeta lamang ang daigdig na ito. Ngunit ngayon, naging misteryoso na ang lahat kalahati ay para sa paglinang ng kapangyarihan at ang kalahati naman ay naging masukal na kaguluhan. Pinatay ko ang cellphone para makatulog dahil sa sobrang pagod at sa panaginip ko namataan ko si Luo Lingxuan. Nakatayo siya sa taluktok ng isang dambuhalang bundok na tila umaabot na sa kaitaasan ng mga ulap. Iyon ang rurok ng kaharian ng mga demonyo, ang sentro ng kapangyarihang personal niyang binuo. Sa gitna ng madilim at mapanganib na gabi, sa kabila ng mga nagniningning na bituin ang refleksyon sa kaniyang puting buhok, ay nagdulot ng nakatatakot na anyo sa kaniyang maputlang muka. Mag-isa siyang nakatayo roon nang walang kahit sinong kasama. Doon ko napansing may hawak siyang isang mahiwagang bagay. Iyon ang banal na espada laban sa tadhana. Mahigpit niya itong tangan na tila ba kumakapit sa isang napakalalim na alaala. Pagkatapos ay yumuko siya, dahan-dahang pumatak ang mga luha habang bumubulong hanggang sa magising ako sa tunog ng aking telepono. Umalingaw-ngaw sa linya ang boses ni Gumeng Yao. Gising na Chen Huaihan, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko. Baka sa kanyang tinig ang kaba at pag-aalinlangan bago sinabing nahanap na niya ang impormasyon tungkol sa tita ko. Lumipat daw ito sa Xuchang, 2 taon na ang nakalipas. Xuchang, noong nakaraang taon sinalakay ng malupit na mga demonyo ang lugar na yon. Nawasak ang buong syudad at idineklara na ngayon ng gobyerno S-Class Danger Zone. Pinamumunuan na ito ng mga mataas na uri ng demonyo at tuluyan ng naputol ang ugnayan ng walang kahit sinong nakaligtas. Buhay pa kaya siya? Ngunit walang kahit anong tala na nagpapatunay na nakaligtas pa siya roon. Walang kumpirmasyon pero alam nating dalawa na napakaliit ng pag-asang buhay pa siya. Pasensya na talaga. Biglang nanginig ang kamay kong humahawak sa telepono habang pilit kong tinatawag si tita. 300 taon akong nakipaglaban sa kabilang mundo para lamang makabalik at makita ka uli. Pero ngayon bakit ka nawala? Nasaan ka na ba pagkababa ng tawag matagal akong natulala habang unti-unting bumabalik ang mga lumang alaala sa aking isip. Noong bata pa ako at sakitin binuhat niya ako para tawirin ang napakaraming kalye, makahanap lang ng bukas na klinika. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit at nanginginig ang kanyang mga bisig. Noong panahong iyon, 17 o 18 taong gulang pa lamang siya. Ngunit napakatatag niya. Tuwing uwian sa paaralan, lagi siyang naghihintay sa akin sa labas ng gate, dala ang paborito kong pagkain. Kapag taglamig naman maingat niya akong kinukumutan, dahil baka hindi ako makatulog sa tindi ng ginaw. Noong taong kumuha ako ng pagsusulit sa kolehiyo, buong araw siyang nag-abang sa labas nang hindi man lang kumakain ng tanghalian. Kailanman ay hindi siya nagreklamo sa pagod o nagsabing nahihirapan na siya sa akin. Alam ko kung gaano kahirap para sa isang dalaga ang magpalaki ng batang hindi naman niya kadugo. Inialay niya ang pinakamagandang yugto ng kanyang kabataan para sa akin. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa labas ng bintana. Sabay namang lumitaw sa telepono ko ang babala ng malawakang pagsalakay ng mga demonyo. Pinapayuhan ng mensahe ang lahat ng mamamayan na mabilis na lumikas patungo sa mga taguan sa ilalim ng lupa. Nandiyan na naman ang mga halimaw, pero wala akong kaunting balak na tumakbo o magtago sa kanila. Ang takot at kagustuhang mabuhay ay tuluyan ng nilamon ng matinding galit na naipon ko sa loob ng 300 taon. 300 taon kong tinuos ang pang-aapi
at ginawa ang lahat ng paraan para lamang makabalik sa mundong ito. Ngunit sa aking pagbabalik, wala na ang pamilya ko. Wala na ang tahanan ko, tanging mga demonyo, at guho na lang ang natira sa mundong ito. Tumayo ako at lumapit sa bintana habang humahampas ang malamig na hangin, kasabay ng pagsabog at iyak ng mga tao sa malayo. Mula rito sa ika-10 palapag, ano kaya sa tingin nyo ang sasapiti ng mga kalaban sa kanyang paghihiganti? Tingnan nating mabuti, sumampa ako sa bintana habang pinapanood ang kaguluhang likha ng mga halimaw na humahabol sa mga tao. Pero sa sandaling yun may kakaiba akong naramdaman. May enerhiyang umaapaw sa aking katawan na tila biglang gustong kumawala. Ang espiritual na enerhiyang kasing nipis ng sutla ay kusang dumaloy sa akin mula sa langit at lupa. Sa tuyot kong dantian biglang may tila tubig na umagos. Kaunti lang pero ramdam kong totoo ito. Nasa unang antas pa lang ako ng QE condensation. Kababalik ko lang kahapon, kaya ordinaryong tao pa rin ako. Pero ngayon, kusa na itong humihigop ng enerhiya. Parang dahan-dahang bumabalik ang dati kong lakas sa cultivation. Dahil nandito pa rin ang aking Celestial Emperor Dantian. Ang dati kong landas at kamalayan ay narito pa. Oras na lang ang kailangan para mabawi ang lahat. Mas mabilis ito kaysa sa mga karaniwang tao. Kahit mahina pa ang chi condensation ko, sapat na ang 300 taong karanasan at mga teknik ko. Ngayon panoorin nyo ito, tumalon ako mula sa ika-10 palapag at binalot ng enerhiya ang aking mga paa. Sa harap ko, pinapatay ng mga halimaw ang mga tao. Dos-dosa ng lobong kasing laki ng guya ang umatake. Ginamit ko ang aking lakas para bumuo ng espada. Medyo mahirap pa ang pakiramdam na ito sa ngayon. Pero kayang punan ng teknik ang kakulangan sa lakas. Sa isang kumpas ko pilak na liwanag ang gumuhit sa dilim. Hugis gasuklay na buwan ang liwanag nito na agad humati sa kawan ng mga lobong abo sa 2 bahagi. Bumagsak sa lupa ang kanilang mga bangkay, nawasak sa isang mabilis na atake lang. Sa tabi ng kalsada, ang mga taong hindi pa nakakarating sa subway ay tulalang napanganga sa kanilang nakita. Isang matandang lalaki ang nadapa pa sa sobrang gulat habang tumatakbo, pero hindi ako huminto. Patuloy ang paglabas ng mga halimaw mula sa lamat sa langit. Marami silang uri, ngunit ang lakas nila ay nasa antas lamang ng foundation establishment. Sumugod ako na parang baliw. Bawat mapatay ko ay sinisip-sip ko ang kanilang espiritual na kaluluwa. Alam kong pareho tayo ng iniisip mabilis na dumaloy ang lakas nila sa dantian ko para magpalakas. Para itong malakas na ulan ng enerhiya. Sabik na hinigop ng aking meridian ang bawat patak nito. Hindi ko na alam kung ilan ang napatay ko, basta bago matapos ang gabi, nasa rurok na ako ng foundation establishment. Puno ng dugo ng halimaw ang aking kasuotan, kasama na ang sarili kong dugo. Ngunit may galit pa rin sa aking mga mata. Saan ka man naroroon, hahanapin kita. Sa mga sumunod na linggo, mabilis kong pinagpapatay ang mga halimaw. Nangangaso sa umaga at nagpapalakas naman sa gabi sa mga guho. Walang tigil ang pag-akyat ng aking kapangyarihan. Mula sa simula gitna hanggang dulo ng Golden Core, napakadali ng bawat pag-angat dahil parang tinatahak ko lang muli ang dati kong naging landas nang walang kahirap-hirap. Sa ika-3 linggo, narating ko ang dulo ng Golden Core at malapit na sa Nascent Soul Realm. Katumbas ito ng antas ng Commander sa Blue Star. Iniwasan ko ang mga tauhan ng Monster Suppression Office para walang gulo pero kusang lumapit ang tadhana. Isang hapon muling nabitak ang langit sa Shanghai. Napakalaki nito na kasya ang isang buong football field. Bumubula ang itim na usok mula rito, kasunod ang napakalakas na masamang enerhiya na ngayon ko lang naramdaman. Kahit 3 kilometro ang layo ko, ramdam ko pa rin ang pressure na hihigit pa sa rurok ng Nascent Soul. Isang higanting halimaw ang lumabas. Isa itong dambuhalang sawa na may makintab at maitim na balat. Kumikinang ang mga kaliskis nito sa ilalim ng araw at kasing laki ng imbernal ang katawan nito. Hindi mo makita ang dulo nito habang pumupulupot sa hangin. Sa habang mahigit 100 metro, lumamig ang paligid nang ilabas nito ang dila. Ang pinakanakakatakot pa rito ay nagsasalita ito na masagana raw ang enerhiya ng buhay sa mundong ito. Ang kakayahang magsalita ay patunay ng talino nito. Isa nga itong tunay na hari ng mga halimaw. At kasunod nito ang libu-libong mababang antas ng mga halimaw. Dumating ang puwersa ng Monster Suppression Office kasama ang commander na si Lin Tian. At siguradong gusto nating malaman kung ano ang susunod na mangyayari.
Halikayo at panoorin natin kung paano ilalabas ng lalaking ito ang malabakal niyang kapangyarihan. Ang kanyang kakayahan ay naging isang dambuhalang nagbabagang espada na nagpapakawala ng matinding lakas. Kahit nasa rurok na siya ng ginintuang core, wala siyang laban sa higanteng ahas na ito at bigla siyang hinampas ng kanyang buntot. Tumalsik ang katawan niya na parang bala ng kanyon. Bumangga siya sa 3 gusali bago tumigil sumuka ng maraming dugo at nanghihinang lumuhod sa gitna ng mga guho. Kahit pinuno siya, parang papel lang siya sa tapat ng nascent soul na halimaw, habang ang ibang kasamahan niya ay mas malala pa ang sinapit. Sa labanang ito, marami ang agad na nasawi, at ang iba pa ay nahati ng kagat ng higanteng ahas. Bakit wala pa ring dumarating na tulong? Buwisit naman. Gusto ba nilang mamatay tayong lahat dito? Nasaan na ba si Shaolin na tagagamot natin? Halos hindi na niya kaya habang umiiyak ang isang binata. Lahat sila ay mga bantay ng Shanghai Demon Suppression Bureau. Ang duguhang babae ay kaniyang kasintahan. Kapitan ubos na ang buong medical team at walang natira sa kanila. Dito niyo makikita ang totoong kawalan ng pag-asa dahil ang kalaban ay isang emperador na antas ng halimaw. Mag-ingat kayo. Masyadong malakas ang kalaban, dapat na ba tayong umatras, Kapitan? Tanong ng isang iiyak-iyak na binata. May determinasyon sa kanyang muka nang sabihin niyang isama mo si Shaoli at umatras na kayo. Protektahan mo siya. Nababaliw ka na ba, Kapitan? Lumalaban pa ang iba. At sa likod natin ay may milyong-milyong mamamayan ng Shanghai. May libo-libong tao rito, kung aatras tayo saan sila tatakbo. Ang hindi takot mamatay, sumunod kayo sa akin. Ang mukha ng bawat miyembro sa sandaling iyon ay napuno ng seryosong determinasyon. Sa kabilang panig naman si Gu Mingyao ay hinampas sa baywang at tumalsik ng 10 metro hanggang sa mawalan ng malay sa nabaligtad na bus. Tamad na pumalupot ang ahas habang puno ng panghahamak ang mga mata nito. Para sa kanya ang mga tao ay parang mga langgam lang. Napakorny naman. Ganyan ba talaga kahina ang mga tao? Walang ka-thrill-thrill na patayin sila. Subalit biglang may lumabas na lalaki mula sa madilim na anino, dahan-dahang naglalakad patungo rito ng walang takot. Hindi pa nawawala ang alikabok at usok sa mga guho habang ang liwanag ng apoy ay tumatama sa aking muka. Yumuko ang higanteng ahas at inilabas ang dila nito habang nakatitig sa aking muka nang may pagtataka. Naramdaman nito na ang antas ng aking kapangyarihan ay nasa huling yugto lamang ng foundation establishment. Para sa kanya, isa lang akong maliit na langgam, ngunit bigla siyang kinilabutan sa kanyang kaluluwa. Dahil parang kilala niya ang aking aura, noon pa man kahit nasa mababang antas pa lang ako. Paano tatalunin ng isang mahina ang kanyang daan-daang taong pagsasanay? Mukhang tangang naghahanap lang ng kamatayan. Tahimik lang ako pero abangan nyo. Mabilis na umiikot ang enerhiya sa aking dantian sa paraang lampas sa aking antas. Ito ang lihim na diskarteng ginawa ko pa sa nakaraang buhay ko. Ang daliri ng kabilang buhay ay isang malupit na teknik. Gamit ang kaluluwa at lakas ng kalikasan, pinagsama ko ito sa dulo ng aking daliri. Sa isang turo lamang, ang teknik na ito ay kayang sumira ng mga kaluluwa, ngunit ang paggamit nito sa aking kasalukuyang antas ay parang paglagay ng buong ilog sa isang tasa. Mabigat ang magiging epekto nito sa aking katawan, ngunit kaya ko nga bang ilabas ang ganitong klaseng atake? Dahil ang susi rito ay hindi ang dami ng aking enerhiya, kundi ang lalim ng aking pagkaunawa sa batas ng kalikasan. Ang 300 taon kong kaalaman, kasama na ang tulong mula sa aking sistema noon, ay sapat na. Nainip na ang higanteng ahas, kaya hinampas niya ang kanyang buntot, na may sapat na lakas para magpabagsak ng bundok. Mabilis akong umiwas sa tabi, hinayaang sumagi lang ang buntot nito sa aking damit bago ito bumagsak sa lupa. Nawasak at lumubog ang lupa sa paligid habang nagsagawa naman ako ng 3 ikot sa ere para makalapag ng maayos. Naituro ko na ang aking kanang hintuturo sa kanya habang ang isang kakaibang asul na liwanag ay nagsisimula ng mabuo. Hindi ito karaniwang enerhiya, kundi isang madilim at misteryosong liwanag na parang apoy mula sa kailaliman ng lupa. Biglang nanliit ang mga mata ng ahas dahil naramdaman nitong ang maliit na liwanag na yon ay may lakas na pumatay sa kanya. Imposible.
Bago pa man ito makasigaw, naituro ko na ang aking daliri, ang daliri ng kabilang buhay. Isang mahiwagang asul na sinagang tumalsik mula sa aking daliri na pumunit sa hangin at gumawa ng nakakapangilabot na tunog. Ang tunog na yon ay hindi basta tunog ng enerhiya, kundi parang mismong kalawakan ang pinunit sa dalawang bahagi. Napakabilis ng atake na hindi na ito nakita ng mata, nasilayan lang ito ng ahas bago sumabog ng pino ang katawan nito. Umanod ang maitim na dugo na parang talon habang ang dambuhalang katawan nito ay bumagsak ng malakas sa kalsada ng lungsod. At dyan nagtatapos ang kwento natin. Isang daliri lang tumba, agad ang napakalakas na halimaw. Samahan niyo ako rito, bumagsak ako sa lupa habang nanginginig ang buong kanang kamay ko. Epekto ito ng puwersahang paggamit ng high-level cultivation technique. Nagsisimula ng mapunit ang mga meridian ko. Umaagos ang dugo sa gilid ng labi ko habang nakatulala lang sa takot ang mga natitirang demon hunters. Gumapang palabas ng guho si Lintian na punong-puno ng dumi at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakita mismo ng kanyang mga mata kung paano napatay ng isang ordinaryong binata ang kalaban gamit lang ang isang daliri. Patay maging ang malakas na Nascent Soul Demon. Kailan pa nagkaroon ng ganitong master sa Shanghai? At biglang muling nagkabitak ang langit. Sa pagkakataong ito, mas malaki at mas malalim ang bitak sa kalangitan kumpara kanina. Kinilabutan ng lahat sa enerhiyang lumabas doon. Earth class, isang malataong figura ang dahan-dahang lumabas. Hindi siya lumipad o tumalon, naglakad lang siya ng kalmado at walang kamadali-madali. Puno ng kayabangan na humahamak sa lahat, isang napakagwapong lalaking demonyo ang tumambad sa kanila. Dilaw na parang ahas ang mga mata nito. May suot siyang itim na balute at may mga lilang pakpak sa likod. Si Litian isang earth-level demon. Bibihira lang lumitaw ang mga ganitong kalakas na nilalang sa Blue Star. Pero ngayon ay narito siya sa maliit na lungsod na ito. Panoorin niyo tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Lintian. Namutla ang kanyang muka na parang bangkay. Sa dami ng kanyang laban, ngayon lang siya nakatagpo ng earth-level na kalaban. Dahil sa buong bansa, iisa lang ang earth-level awakener sa China at nasa malayo pa ito ngayon. Ibig sabihin, mag-isang haharapin ng Shanghai ang bangungot na ito habang lumilipad ang mga helicopter sa ere. Para ipalabas ang live video via satellite diretso sa headquarters ng Demon Suppression Forces. Tahimik ang buong command room habang pinapanood sa dambuhalang screen ang pagbaba ng demonyong si Litian. Isang earth level na naman. Bakit sa lungsod pa ng Shanghai? Ito sumulpot. Isang Class C defense city lang yun. Dapat sa Beijing siya lumitaw, pero huli na ang lahat. Nakatitig ang lahat sa screen habang nakatingin pababa si Litian na parang mga langgam lang ang nasa ibaba. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pangmamata at matinding panguuyam. Mukhang kawili-wili ang pagsabog ng enerhiya kanina. Ikaw ba ang pumatay sa mga kawal ko? Napakuyom ako ng kamao habang patuloy na kumikirot ang kanang kamay ko dahil sa epekto ng Fangxian finger technique. Alam nating dalawa na wala pa ako sa Nascent Soul level, kaya 0% ang tsansang manalo laban sa kanya. Kaya ko namang tumakas gamit ang cultivation techniques ko, pero pinili kong manatili rito. Dahil sa likod ko nandoon si tita. Kasama si Gumingyaw na walang malay ang sugatang si Lintian at ang mga demon hunters na lumilikas. Pero tita, alam kong buhay ka pa sa kung saan. Kung mamamatay ako rito, sino pa ang hahanap sa'yo sa Mount Shushan? Pero kung tatakas ako, paano naman sila? Hindi ako santo. Sa 300 taon ko ng pagpapakadalubhasa, marami na akong naloko na kanulo at napatay. Marami akong nagawang masama, pero ito ang lansya ng bayan ko. Hindi ko kayang panoorin lang silang mamatay. Siguro dahil ito sa mga turo ni tita nung bata pa ako, na dapat may paninindigan tayo. Nainis si Litian sa pananahimik ko. Masyado kayong mahina, mga hamak na langgam. Pumunta ako rito sa utos ng kataas-taasang pinuno sa pag-asang may makikita akong kapana-panabik. Pero nakakabagot pala, kataas-taasang pinuno. Ano kayang ibig sabihin yun? Hindi basta-basta sumulpot ang mga ito. Sino ang nag-utos sa kanila? Wala na akong oras mag-isip dahil umatake na si Litian. Bigla siyang naglaho sa paningin ko at sa sumunod na segundo ay nasa tapat ko na siya. Kinakausap kita. Isang malakas na hampas ang tumama sa akin, kaya tumalsik ako na parang bala ng kanyon. Tumagos ako sa ilang gusali bago tuluyang bumaon sa pader ng huling establishmento. Napasuka ako ng dugo,
Maraming tadyang ko ang nabali at tuluyang napunit ang mga meridyan ko. Yan lang ba ang kaya mo rinig ko ang dismayadong boses ni Litian mula sa malayo? Pinilit kong bumangon mula sa pagkakasubsob kahit nanginginig ang mga binti ko habang nanlalabo ang aking paningin. Mid-soul creation stage. Imposibleng talunin siya ng harapan gamit ang kasalukuyan kong lakas. Pero sino bang may sabing lalaban ako ng patas? Pinunasan ko ang dugo sa labi ko, sabay ngisi magtiwala kayo sa akin. Dahil ayaw nating lampasan ang susunod na mangyayari rito. Sabay nating panoorin ang isang lalaking malapit ng mamatay, pero nagdedeliryo pa rin. Hindi siya nagmamadaling umatake na parang pinapanood lang ang isang langgam. Sinimulan ko na ring sunugin ang sarili kong buhay. Isa itong ipinagbabawal na teknik para makakuha ng malakas na puwersa sa maikling panahon. Ang mga ordinaryong tao ay kayang magpalakas ng 1 o 2 antas lang, pero hindi ako isang karaniwang cultivator. Ang Dantian ko ay nasa antas ng Tiansun. Kulang lang ako sa espiritual na enerhiya. At ang pagsunog sa sarili kong buhay ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng lakas. Sa loob ng Dantian ko sumabog ang nagbabagang enerhiya na parang bulkan habang tumataas ang aking kultibasyon. Mula sa unang yugto ng Golden Core hanggang sa Nascent Soul at patuloy pa itong umabot sa pinakatuktok na antas. Ito na ang aking hangganan. Peak Nascent Soul laban sa isang soul transformation expert. Malaki ang agwat ng aming lakas, pero sapat na ito. Sapat na para sa isang huling atake gamit ang aking espada. Inipon ko ang lahat ng aking espiritual na lakas at itinuon ito sa aking kanang kamay. Isang mahiwagang espada ang lumitaw sa aking palad. Ito ang anyo ng Nixian sword na kumikinang sa kulay pilak. Ito ang teknik ko sa nakaraang buhay na kung tawagin ay suksing, kapalit ang distansya ng aking atake. Pinagsama nito ang buong lakas sa iisang tuldok, isang saksak na parang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit. Ramdam din ni Litian na may mali. Naramdaman niyang ang espadang ito ay may taglay na nakakatakot na kapangyarihan. Tutukan niyo ito bakas sa kanyang muka. Ang takot bagaman nagulat lang siya sa simula. Bilang isang matandang halimaw, paano siyang walang alas. Pero bago pa man ako makatira, biglang nagkabitak ang langit. Hindi lang ito simpleng bitak, kundi parang hinati ang buong kalangitan. Tila huminto ang oras sa planetang Lansing nang lumitaw ang isang buong kalawakan na naghati sa langit. Ang liwanag ng mga bituin ay bumagsak na parang pilak na talon mula sa itaas, isang tagpong hinding-hindi ko malilimutan. Ang tindi ng pressure mula roon ay sapat na para lunurin ang lahat sa matinding kawalan ng pag-asa. Dahil sa nakakapanghinarang puwersa, bumagsak si Litian sa lupa at nagsimulang sumuka ng dugo. Ang walang malay na katawan naman ni Gumengyao ay nanginginig na rin ng walang kontrol. Nawalan na ng malay ang mga tao sa layong 100 kilometro at maging si Litian ay nanginginig sa takot. Siguradong pareho tayo ng iniisip ngayon, lampas pa ito sa soul transformation o void refining. Kilala niya ang aurang ito ang pinakamataas na kapangyarihan sa buong kalawakan habang may lumalabas na figura. Sa sandaling iyon, ang signal ng helicopter sa Huaxia headquarters ay biglang naputol. Nawala ang lahat dahil sa isang misteryosong puwersa, pati ang buong network ng bansa ay bumagsak. Nawala ang connection ng mga satellite at ang mga radar at screen ay naging blanco na lang. Parang may nag-mute sa buong mundo habang ang misteryosong figurang ito ay naglalakad sa ibabaw ng mga bituin. Suot niya ang isang itim na kapa na may mga nakaukit na marka ng demonyo. Ang pula at itim na disenyo sa kanyang kapa ay parang dumadaloy na dugo habang ang puting buhok niya ay kumikinang. Napakaputla ng kanyang muka, halos mukhang aninag na sa puti. Sobrang ganda niya malayo sa hitsura ng karaniwang tao. Sa kanyang noo ay may pulang marka ng demonyo na parang ikatlong mata, napakalamig, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan. Lumulutang siya sa hangin habang ang kanyang demonyong kapangyarihan ay nagpula sa buong kalangitan sa paligid. Tinitigan niya ang kakaibang mga gusali kalsada at mga sasakyan na ngayon lang niya nakita sa kanyang buhay. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba, sa mga gumuhong pader, mga bakas ng dugo, at kay Litian. At sa huli tumama ang tingin niya sa aking sugatan, at dugo ang nakatayo habang tila huminto ang mundo. Nagkatitigan kaming dalawa kahit may distansyang 1,000 metro ang namamagitan sa amin. Nagkatitigan kaming dalawa sa layong 1,000 metro na tila naghahati sa magkaibang mundo ng nakaraan at kasalukuyan. Sa kanyang mga mata, bakas ang gulat
at mga emosyong napakahirap ipaliwanag ng kahit anong salita. Ang tingin na yan nakita ko na 300 taon na ang nakalipas nung 5 pa lang ang kanyang edad. Kung nung una niyang imulat ang kanyang mga mata para tingnan ako eksaktong ganito rin ang kanyang tingin. Tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. At dahil sa tindi ng pressure maging si Litian ay napatiklupod. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa takot. At magtiwala kayo sa akin, tiyak na mas kapana-panabik ang susunod na kabanata. Handa na ba kayo? Samahan ninyo akong masaksihan ang pinaka nakakakilabot na muling pagkikita sa kasaysayan simula sa matinding takot na ito. Gusto niyang magsalita magmakaawa o magbanta, pero hindi niya man lang maibuka ang bibig niya habang si Luo Lingxuan naman ay hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Mula nang sandaling makita niya ako, hindi na lumingon pa sa iba ang kanyang mga mata. Biglang gumuhit ang isang manipis, ngunit napakagandang liwanag ng espada mula sa kalawakan, tila hagod ng isang mahiwagang pinsel na marahas na bumasag sa hangin. Tumagos ito sa teritoryo ni Litian, winasak ang kanyang pananggalang na demonyo at bumaon mismo sa kanyang katawan nang walang natira. Nanigas ang katawan ni Litian bago ito biglang nagkabitak-bitak na parang nabasag na salamin. Naglaho siya sa kawalan ng walang iniwang abo, isang makapangyarihang demonyo na parang langgam lang na pinatag ng misteryosong babaeng ito nang hindi man lang nililingon. Walang sino mang nakaligtas ang nangahas na mag-ingay, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil sa matinding kapangyarihan ng Antas Tianxun na umaapaw sa paligid. Maging ang paghinga ay naging napakahirap para sa kanila. Nakahandusay si Lintian sa lupa, habang naglalangit-ngitan ang kanyang mga buto, tila ba dahan-dahan siyang pinipisa ng isang dambuhalang puwersa. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo upang tumingin sa itaas, sa kabila ng mapulang anino ng dugo. Pilit niyang tiningnan ang kalangitan, gamit ang mga matang puno ng dugo, para lang makita ang figurang yun. Anong klaseng halimaw ba siya? Tutukan ninyo ito ng mabuti, dahil siguradong mayayanig kayo sa susunod niyang hakbang habang dahan-dahan siyang lumalapit. Bumaba siya mula sa langit habang sumasabay ang pamilyar at malamig niyang bango na may halong talulot ng bulaklak sa gitna ng taglamig. 300 taon na ang lumipas, pero wala pa ring nagbago sa kanya kahit kaunti. Bumagsak akong walang kapangyarihan sa mga guho habang duguduguan ang aking katawan, sabay pilit ng umiti at binikas ang pangalang Lingxuan. Lumuhod siya, ang dakilang reyna ng mga demonyo at pinakamalakas sa Antas Tianxun, ay lumuhod sa lapag at mga durog na bato sa harap ko mismo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagmamadaling isinasalin ang kanyang enerhiyang espiritual sa aking katawan. Pumatak ang kanyang mga luha sa maputla at malamig niyang muka, ang mukhang hindi nagpakita ng kahinaan kanino man sa loob ng 300 taon. Isang patak, 2 patak hanggang sa tuluyan na itong umagos nang walang humpay. Tila ang mga damdaming matagal ng kinikimkim ay biglang sumabog ng napakatindi sa mismong sandaling ito. Ramdam nating dalawa ang labis na sakit habang bumabalik ang panahon sa sandaling naglaho ang kaluluwa ko at ibinalik ako ng sistema sa lansin. Umiyak siya sa taluktok ng bundok ng Hanshao ng buong araw at gabi. Humagulhol hanggang sa maubos ang luha na malat ang boses at naiwang walang buhay ang kaniyang buong katawan. Ang katotohanang nakita niya sa alaala ng pinuno kasabay ng pakiusap ng espada ng Nixian ay parang 2 talim na sumaksak sa kanyang puso. 300 taon ng matinding galit at hinanakit. 300 taon ng puot ang naglaho sa isang kurap kapalit, ang mas matinding sakit. Pinatay niya ang tanging nagligtas sa kanya gamit ang sariling kamay. Pinatay niya ang kaniyang nakatatandang kapatid na nag-ahon sa kanya mula sa bangin at lihim na nagtanggol sa kanya sa loob ng 300 taon. Hindi kailangan ni Lingxuan ang paumanhin na yon, ang kailangan niya ay ang kanyang kuya, ngunit tuluyan na itong nawala, ang malambing na tinig at ang kamay na laging humahaplos sa kanyang ulo. Ang taong yumakap sa kanya sa gitna ng bagyo ng niebe at nagsabing huwag matakot ay naglaho na ngayon na parang usok. Inisip niyang magpakamatay gamit ang espada ng Henxiang sa kanyang leeg upang tapusin ang lahat at makasama siyang muli. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang misteryosong tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang diwa.
Isang sinaunang tinig na nagsabing buhay pa siya. Sa gulat ay nanginginig na nabitiwan halos ni Ling Xuan ang hawak niyang espada. Napunta lang siya sa ibang dimensyon. Gusto mo ba siyang hanapin o higit pa sa ano paman? Kahit pa marating ko ang dulo ng mundo o ang pinakamalayong sulok ng kalawakan, hahanapin ko siya kahit buhay ko pa ang maging kabayaran. At dahil doon, nagpasya siyang gawin ang isang napakahangyal na bagay. Iniwan niya ang kaharian ng demonyo, ang imperyong itinayo niya, ang kanyang mga tapat na kampon, at ang buong kapangyarihan sa lupain ng Shuyan. Wala siyang pakialam sa mga yon, dahil ang tanging hangad lang niya ay mahanap si Chen Huiying. Gamit ang kanyang lakas, winarak niya ang harang ng dimensyon ng Shuyun at naglakad mag-isa sa malawak at walang katapusang dagat ng mga bituin. Ang bawat dimensyon doon ay sindami ng mga butil ng buhangin sa dalampasigan na hindi mo kayang mabilang. Paano niya siya mahahanap? Walang gabay, walang pahiwatig, kundi ang isang mahiwagang payo na sundan ang hibla ng tadhana. Sa pagitan nila ni Chen Huiying, ang hibla ng tadhana na nagbuklod sa kanila ng 300 taon ay gumawa ng daan sa iba't ibang dimensyon. Halos hindi niya nga maramdaman kung saan patungo ang manipis na sinulid na ito. Kaya naman sinundan niya ito sa bawat mundo at sigurado akong pareho nating inaasahan na mahanap na niya siya sa lalong madaling panahon. Halina't samahan ninyo akong alamin kung paanong ang kapangyarihang iyon ay kayang wumarak sa kaluluwa ng pinakamalakas na cultivator. Sa una niyang pagtawid, naputol ang kanyang kanang kamay dahil sa napakalakas na ipo-ipo. Umaagos ang dugo sa kawalan, pero nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, ibinalik ang naputol na kamay at nagpatuloy pa rin. Sa ikalawa niyang paglalakbay, naligaw siya sa isang tahimik na dimensyon at itinuring na mananakop ng makapangyarihang pinuno roon. Dahil sa matinding pagtanggi, bumagsak ang parusa ng 9 na antas ng kidlat mula sa langit, ngunit buong lakas niya itong tiniis. Ang naging kabayaran ay ang pagkawasak ng 1/4 ng mga ugat ng kaniyang espiritual na enerhiya. Pangatlo, pang-4, pang-5, at hindi mabilang na beses pa bawat pagtawid ay isang pagsusugal gamit ang sarili niyang buhay. Sa isang dimensyong tinatawag na magulong dagat ng mga bituin, pinaligiran siya ng 3 sinaunang eksperto ng antas ng Tiansun. Walang ibang batas doon, kundi ang batas ng gubat. Mag-isa niyang nilabanan ang 3 Tiansun sa loob ng 7 araw at gabi. Nanalo siya ngunit muntik na ring mamatay habang ang kanyang mahiwagang marka ng demonyo ay tuluyang nagkapira-piraso. Ngunit, kanyang puting buhok ay napuno ng pulang dugo at ang kanyang mamahaling baluti sa pakikipaglaban ay nagkadurog-durog. Lumulutang lang siya sa gitna ng magulong dagat ng mga bituin, puno ng sugat ang katawan at unti-unting nawawala ng malay. Ngunit hindi siya sumuko dahil ang tadhana ay patuloy na humihila sa kanya naglalakbay mula sa isang dimensyon patungo sa isa pa. Tingnan nating mabuti dito, ang daloy ng panahon sa loob ng magulong ipo-ipong iyon ay tuluyang nabaluktot at nagbago. Sa lupaing Xing, baka ilang araw pa lang ang lumilipas, ngunit para sa kanya, 1,000 taon na siyang naglalakbay mag-isa roon. Sa loob ng 1,000 taon na yon, ang kanyang lakas sa pamamagitan ng hindi mabilang na laban ng buhay at kamatayan ay umabot sa pinakatuktok ng antas ng Tiansun. Hindi nagbago ang kanyang anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang tingin. Wala na roon ang galit o kabaliwan, kundi isang napakatinding determinasyon at pagnanais na mahanap siya. Kailangan ko siyang mahanap. Hahanapin ko siya kahit anong sakripisyo pa ang kailangan kong gawin. Isang araw sa ika-1,000 taon, ang gintong tadhana ay biglang nagningning ng napakalakas dahilan upang manginig ang kaniyang kaluluwa. Winakasan niya ang huling harang ng dimensyon at nakita ang isang asul na planeta, sabay naramdaman ang pamilyar na bango na nagpaiyak sa kanya. At doon nakita niya ang lalaki sa ilalim ng mga guho-duguan at halos wala ng buhay. Kaya naman niyang tumakas mula sa dambuhalang halimaw, ngunit pinili niyang magpakatanga at itaya ang lahat para sa iba. Alam niyo ba, palagi na lang niyang inilalagay sa panganib ang sarili, kaya naman bumuhos ang mga luha niyang 1,000 taong iningatan. Senior, bakit ka nagsinungaling kay Ling Xuan? Huwag mo akong iwan. Gusto ko siyang sagutin, pero wala akong masabi. Nasa sukdulan na ang aking katawan ang nag-iisang atake ni Li Tian ay nagwasak sa halos kalahati ng aking mga organo. Dahil na rin sa pagkaubos ng aking puwersa,
para na akong kandilang malapit ng mapundi at mawala ng liwanag. Nalabo na ang aking paningin at ang huli ko na lang nakita ay ang kanyang pulang mata at marka sa kanyang noo. Nang bumalik ang signal ng palabas, nakita ng lahat na ang dambuhalang halimaw ay napatay ng isang misteryosong kapangyarihan. Sa lugar na iyon, iilang miyembro na lamang mula sa pangkat ng tagasugpo ng demonyo ang natirang buhay. Nawala ang misteryosong lalaki at ang babaeng may puting buhok. Nanginginig na tumayo si Lintian habang nakatingin sa langit. Nanginginig ang kanyang labi at hirap siyang magsalita habang nagtatanong kung anong uri ng demonyo ang nilalang na yon. Nagsing ako dahil sa mainit na likidong pumatak sa aking muka. Pagdilat ko, madilim pa ang paligid. Gawa sa kahoy ang kisame at may amoy ng gamot na hinaluan ng pamilyar na bango ng bulaklak sa hangin. Masakit ang buo kong katawan, ngunit ang mahalaga ay buhay ako. Nakita ko si Luo Lingxiang na natutulog sa tabi ko. Nakahilig ang kanyang ulo sa gilid ng aking kama. Kalat ang kanyang puting buhok sa unan habang natutulog siyang may natitira pang marka ng luha sa kanyang pisngi. Mukhang umiyak siya ng husto hanggang sa makatulog dahil sa sobrang pagod at panghihina. Hawak-hawak niya ng mahigpit ang aking damit na tila ba natatakot siyang bigla na lang akong maglalaho kapag bumitaw siya. Tinitigan ko siya hanggang sa sumikat ang araw sa maliit na silid na gawa sa kahoy kung saan kami naroroon. May bintana, pinto at simpleng lamesa. Rinig ko rin ang huni ng mga ibon mula sa gubat sa labas ng bayan. Siya kaya ang gumawa ng lugar na ito, napakadali lang naman nito para sa isang may lakas na katulad niya. Sinubukan kong suriin ang aking katawan, ngunit ang natitirang lakas ko ay tuluyan nang naubos sa laban namin ni Litian. Sa ngayon, bumalik na naman ako sa pagiging isang mahina at mababang cultivator. Ngunit unti-unting naghihilom ang aking mga ugat, kaya magtiwala kayo sa akin, abangan natin ang susunod na mangyayari. Sama-sama nating subaybayan ang madramang kwentong ito habang unti-unting gumagaling ang mga sugat ko, napatingin ako kay Luo Lingxiang at napansing punit-punit na ang damit niya. Hindi ito galing sa laban nila ni Litian, kundi mukhang napunit sa mahabang paglalakbay niya sa mga mapanganib na daan. May mga peklat sa kamay niya na naging magaspang. Na paano kaya nangyari ang ganoon? Maliban na lang kung ganon kalubha ang mga sugat na yon, na kahit ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ito kayang pagalingin. Hindi ko alam ang mga pinagdaanan niya, pero ang makita ang mga sugat na ito ay nagpapakaba sa akin na isipin pa lang. At doon dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, marahil ay naramdaman niyang nakatingin ako at sinalubong ang aking mga titig. Tahimik lang kaming nagkatinginan bago siya biglang napatayo dahil sa gulat at taranta. Ang makapangyarihang hari ng mga demonyo na tila Diyos ay namumula na ngayon sa hiya at hindi malaman ang gagawin. Gising ka na ba? Gutom ka ba? Teka, hindi pa niya natatapos ang sasabihin bigla na siyang napatitig at naging parang estatwa. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang ulo habang umaapaw sa luha ang kanyang mga mata. Dito niyo kailangang tumutok, tinanong niya ako. Habang naiiyak, kung alam ko na raw ba ang lahat bago yumuko sa tabi ng kama habang humihagulgol. Patawad, kasalanan ko ang lahat. Sabi ni Xiaofei sa akin na huwag kitang kapuotan, pero napatay pa rin kita, dapat akong mamatay. Ako ang pinakamasamang tao at doon hinaplos ko ang ulo niya. Nangiginig ang katawan niya at biglang nanigas tila ba ang haplos ko ay gumising sa isang napakalayong alaala mula sa nakaraan. 300 taon na ang nakalipas tuwing nagigising siyang umiiyak dahil sa masasamang panaginip. Palagi kong hinahaplos ang ulo niya at sinasabing huwag matakot dahil narito si Xiaofei at pagkalipas ng 300 taon, ginagawa ko pa rin ito. Humagulgol siya ng husto habang ang sakit pagsisisi, pangungulila at takot sa loob ng 1,000 at 300 taon ay tuluyang sumabog. Noong sandaling iyon wala akong sinabi, kundi patuloy ko lang na hinahaplos ang buhok niya ng paulit-ulit. Tulad ng dati umiyak siya ng napakatagal hanggang sa lumubog na ang araw sa labas ng bintana. Nang huminto siya, tumingin siya sa akin habang basang-basa na ang manggas ko sa luha niya, sabay tawag ng mahina ng aking pangalan. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi maaari dahil may mga bagay na hindi pwedeng sabihin hanggang sa huli. Dahil ba ito sa tinatawag na sistema? Paano mo nalaman ang tungkol sa sistema? Nang suriin ko ang kaluluwa ng elder na yon,
Nakita ko sa alaala niya na nakikipag-usap ka sa isang bagay na hindi nakikita. Kahit hindi ko yon nakikita, alam kong sumusunod ka sa mga utos nito at totoo nga iyon. Ang sistemang yon ang nagtapon sa akin dito sa kontinente ng Tuyun at binigyan ako ng mga misyon. Kapag nakumpleto ko ang mga ito, makakabalik na ako sa asul na planeta na siyang tunay kong mundo. Lahat ng misyon ko kabilang ang pagtatraidor sa sekta, pagsali sa mga demonyo, at maging ang pagkamatay ko sa kamay mo ay plano nito. Paano naman ang mga ginawa mo para sa akin ang pagprotekta mo at paggabay sa akin? Utos din ba yon ng sistema? Alam ko ang iniisip nyo, pero ginawa ko ang lahat ng kusa. Sinabihan ko siyang huwag nang umiyak, bago pa muling pumatak ang mga luha niya. Kapag nagpatuloy pa siya, wala na akong pamalit na damit. Natawa siya ng bahagya na may halong lungkot at saya sa kanyang muka. Kahit magulo ang muka niya sa pag-iyak, napakaganda pa rin niya. Habang sinisimulan ko ng ipaliwanag ang buong katotohanan. Tungkol man sa sistema, paglipat ko ng mundo asul na planeta at tiyahin ko tahimik lang siyang nakikinig nang hindi ako inaantala. Pagkatapos kong magsalita, matagal siyang naging tahimik bago bumitaw ng mga salitang lubos na nagpagulat sa akin. Ang boses na gumabay sa akin, para mahanap ka, paano kung bahagi rin yon ng isang mas malaking plano? Anong ibig mong sabihin? 1,000 taon na akong naglalakbay sa mga mundo ng bituin. Tuwing winawasak ko ang harang ng dimensyon, napakalaking enerhiya ang nauubos at sa bawat pagkasira nito ay lalong numinipis ang harang sa pagitan natin. Kung may gustong gumamit sa akin para pag-isahin ang dalawang mundo, ang boses na yon ang pinakamabisang pain para sa akin. May punto ang sinabi niya dahil ang mahiwagang boses na gumabay sa kanya ay napakalalim na tila nagmula pa sa sinaunang panahon. Kung ang boses na yon ay hindi galing sa mabuting layunin, kundi sinadyang gabay para maging Diyos si Luo Lingshuang at patuloy na sirain ang dimensyon para papasukin ang madidilim na kapangyarihan dito sa asul na planeta. Kinilabutan ako sa isiping yon, pero hindi ito ang oras para mag-imbestiga dahil ang mas mahalaga ngayon ay hanapin ang tiyahin ko. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon kay Luo Lingshuang at sinabi niyang sa pagdating niya rito ay ginamit niya agad ang kanyang diwa para galugarin ang buong paligid. Ang lungsod mo ng Shu ay puno nga ng mababangis na hayop sa ibabaw, ngunit may mga tao pa ring nabubuhay sa ilalim ng lupa. Buhay pa ba sila siguradong sigurado? Kahit may proteksyon, naramdaman pa rin niyang may mahigit 1,000 tao roon. At maniwala kayo sa akin, mas kapana-panabik ang susunod na bahagi. Hindi ko alam kung kasama ba ron ang tita mo dahil mahirap makita, pero habang may buhay, may pag-asa pa. Pag-asa. Alam nating dalawa na kung minsan ang nag-iisang salitang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa mahiwagang gamot. Sa mga sumunod na buwan nanatili ako sa kubo para magpagaling at mag-ensayo. Samantalang ang kapangyarihan naman ni Lu Lingshan ay pinigilan ng asul na planetang ito hanggang sa void refining stage. Ginamit niya ang kanyang banal na pandama para harangan ang paligid sa layong 100 milya para walang halimaw ang makalapit. Ang Demon Empress na dating namuno sa buong kaharian ng mga demonyo ay naging isang mabunting asawa na ngayon na nag-aalaga sa kanyang ordinaryong asawa. Ipinagluluto niya ako ng iba-ibang ulam araw-araw kahit na wala siyang alam o hindi talaga siya marunong magluto. Mukhang nakakatakot ang mga luto niya, pero bawal akong magreklamo sa lasa at tinutulungan pa niya akong gamutin ang mga sugat ko. Kaya lang hindi niya tansya ang sarili niyang lakas dahil sa isang mali lang ay napakahigpit ng kapit niya kaya napapasigaw na lang ako sa sakit. Binabantayan niya ako habang nag-eensayo ako kahit hindi naman kailangan at pinipilit niyang maupo sa tabi ko buong araw. Minsan nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Kapag hindi ako nakatingin, hahaplusin niya ang buhok ko, sabay bawi ng kamay na parang walang nangyari. Ang 4,000 at 300 taong gulang na Demon Empress na ito ay napaka-cute talaga. Lumipas ang ilang linggo. Ang espiritual na enerhiya ng asul na planetang ito ay napakasagana na lampas sa aking inaasahan. Patuloy itong sinisip-sip ng katawan ko at mabilis na umangat ang aking antas hanggang sa 3 buwan ay natinggal ko na ang peak golden core stage na katumbas ng isang commander class awakened. Napakabilis ng paggaling ko, maniwala kayo, dahil maging ako ay nagulat sa bilis nito. Dahil ang katawan ko ay sa isang dating Diyos, kailangan ko lang mapuno muli
ang aking espiritual na lakas. At ngayon ay halos magaling na ang lahat ng aking sugat. Oras na para umalis ang Sioux City ay may layong 800 kilometro mula rito sa Shanghai City. Dati, itong maunlad na lungsod sa baybayin na may milyon-milyong tao, pero ngayon ay isa na itong ghost town na puno ng mga pugad ng mababangis na hayop. Ang mga pader ng matataas na gusali ay nababalot ng tila itim na amag. At sa mga kalye ay nagkalat ang mga inabandunang sasakyan at mga bangkay, habang umaamoy ang mabahong singaw at nakakatakot na enerhiya ng demonyo. May mga gumagalang mababangis na hayop sa mga guho mula Commander class hanggang Emperor class, pero para kay Lu Lingshan, basura lang ang mga ito. Kahit anong uri pa ng hayop ang makatapat namin maging Commander class na mutant bear o Emperor class na demon plant, pinapatay niya lang ito gamit ang isang daliri. Tingnan niyo ng mabuti rito. Noong nakarating kami sa gitna ng Sioux City, mas naging matalas pa ang pandama niya. Sa lalim na 800 metro sa ilalim ng lupa, may lugar na natatakpan ng espiritual na lakas, kaya mabilis kaming bumaba roon. Doon sa ilalim, may isang malaking espasyong gawa ng tao na dating isang napakalaking underground laboratory na ngayon ay ginawang kanlungan. Bagamat madilim ang paligid, nakita ko ang mga simpleng tirahan kung saan nakatira ang mahigit 1,000 tao. Tumingin sila sa amin nang may takot nang bumaba kami mula sa itaas. Lalo na kay Lu Lingshan na nakasuot ng itim na kasuutan, may puting buhok at pulang marka sa kanyang noo. Para sa mga ordinaryong taong ito, ang marka ng demonyo sa kanyang katawan ay nagmukha siyang isang sinaunang demonyo, nakagigising lang, kaya agad na naging alerto ang mga bantay roon. Isang lalaki na may edad, 30 taong gulang, ang tumakbo palapit sa amin habang nakasuot ng maduming uniforme ng militar. Pagod ang kanyang muka, pero matalas ang paningin. May mahinang liwanag na lumabas sa kanyang mga kamay na nagpapakitang isa siyang commander class. Siya si Zhao Wenjian, isang dating pulis na nagising ang kapangyarihang magtago ng enerhiya matapos magsimula ang pagsalakay ng mga mababangis na hayop. Dahil sa kanyang kakayahang ito, naitago niya ang buong lungsod sa ilalim ng lupa at nailigtas ang mahigit 1,000 tao mula sa panganib. Ngunit kapalit nito ang mabilis na pagkaubos ng kanyang enerhiya, kaya naman mukhang mahina at maputla na siya ngayon. Ramdam na paubos na ang kanyang lakas, tinanong niya kami kung sino kami at kung paano kami nakapasok dahil hindi naman kami kaaway. Sinabi kong ako si Chen Huyan at hinahanap ko ang aking tita na si Jiang Shu na baka narito na siyang nagpagulat kay Zhao Wenjian. Tinanong niya kung si Jiang Shu ba ang tinutukoy ko na palaging nagtatanong tungkol sa kanyang nawawalang pamangkin, kaya mabilis na tumibok ang puso ko. Siya nga, buhay ba siya at maaari ko ba siyang makita, tanong ko, pero nagtataka pa rin siya kung paano namin nalagpasan ang harang niya. Nakatitig si Zhao Wenjian kay Lu Lingshan kahit na itinago nito ang kanyang tunay na kapangyarihan at ipinakitang emperor class lang siya. Gayunpaman nakakaramdam pa rin si Zhao Wenjian ng kakaibang takot at sinasabi ng kanyang kutob na mas malakas pa ang babaeng ito kaysa sa Emperor class. Sumagot na lang ako ng maikli na napakalakas talaga niya. Natahimik sandali si Zhao Wenjian, pero hindi na rin siya nagtanong pa tungkol doon. Inakay niya kami sa makikitid na daan hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kwarto sa sulok at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Napakaliit ng silid, may isang kama at upuan lang at doon nakaupo ang isang napakapayat na babae na tila kaawa-awa ang kalagayan. Ngunit kilalang kilala ko ang kanyang mga mata, ang mga matang laging gumigising sa akin tuwing umaga at nag-aasikaso sa akin noong bata pa ako. At laging nakangiti sa akin noon. Tita nang tumingala siya at makita ko, sigurado akong maiiyak din kayo sa muling pagkikitang ito. Samahan niyo ako rito habang binabasa natin ito. YN ako ito, nakabalik na ako. Natigilan siya, sabay bangon sa kama para yakapin ako habang umiiyak. Buhay ka ba talaga? Saan ka ba nagpunta? 3 taon kitang hinanap nang walang tigil. Akala ko, iniwan mo na ako. Umiiyak niyang hinahampas ang aking dibdib habang nakakadurog ng puso ang bawat hagulhol niya. Patawad po tita, patawad talaga. Sa likuran ko naman
ay tahimik lang na nakatingin si Luo Lingshuan sa amin. Nagsimula na ring mamula ang kanyang mga mata. Nang kumalma si tita, ipinakilala ko si Luo Lingshuan sa kanya. Siya po ang manugang ninyo ay hindi kasintahan ko pala. Nanlaki ang mga mata ni Luo Lingshuan dahil doon. Sandali lang. Hindi pa siya pumapayag sa ganitong papel. Pero ayaw niyang makipagtalo sa harap ni tita. Hawak ang kanyang kamay, tinitigan siya ni tita at ngumiti ng may luha habang sinasabing napakaganda raw niya. Napakaswerte mo talaga, YN! Namula agad ang mukha ni Luo Lingshuan, ang makapangyarihang pinuno, ay biglang nahiya sa simpleng papuri. Magandang araw po tita. Napapikit si tita sabay tawa ng masaya at sinabing napakabuti raw ng lahat. Napakabait at napaka-cute talaga ng batang ito. Para sa akin, ito ang pinakamainit na yakap pagkatapos ng matagal na panahon. Ligtas na si tita, pero ang mahigit 1,000 nakaligtas sa syudad ng Su ay hindi pwedeng magtago sa ilalim habang buhay. Paubos na ang lakas ni Xiao Wenyuan at pwedeng masira ang proteksyon anumang oras, kaya tiyak na susugod ang mga halimaw. Dito niyo muna itoon ang inyong pansin dahil kailangan na naming linisin ang mga demonyo sa lungsod ngayon din. Pinanatili muna ni Luo Lingshuan ang kanyang lakas sa Nasen Soul level lang para hindi sila makatawag ng pansin. Sa kabila nito, ang mga halimaw sa lungsod ay parang mga maliliit na langgam lamang kung ituring niya. 3 araw kaming nagtulungan para ubusin ang daan-daang halimaw, maging ang pinuno nilang emperor level sa gitna ay pinatay din namin. Nakatulala lang si Xiao Wenyuan habang nanonood mula sa malayo at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita ngayon. Ano bang klaseng nilalang ang dalawang ito? Pagkatapos ng laban, tinawagan ko agad si Guminyaw para ibalitang ligtas na kami. May mahigit 1,000 tao na kailangang ilikas, kaya biglang natahimik ang kabilang linya ng ilang sandali dahil sa gulat. Ano kamo syudad ng Suba talaga? Ang lugar na itinuturing na isang S-class danger zone ngayon. Seryoso ka ba talaga? Hindi ka ba nagbibiro? May hindi bababa sa 3 Emperor level demon doon. Kahit ang matataas na opisyal ay takot magpadala ng tao rito. Patay na silang lahat kaya sunduin nyo na sila rito. Walang problema, magpapadala ako ng mga sasakyang militar doon. Pagdating ni Guminyaw, nagdala siya ng 20 sasakyan. Nakita niya si Luo Lingshuan at tinitigan ito nang matagal na may halong komplikadong emosyon sa kanyang mata. Ang babaeng may puting buhok marka ng demonyo at kakaibang lakas ay kahawig ng misteryosong babae sa Shanghai noon. Alam kong nagtataka rin kayo rito, ngunit hindi na nagtanong pa si Guminyaw kahit punong-puno ng pagdududa ang tingin niya. Sinabihan ko siyang ilihim na lang ito at sumang-ayon naman siya agad. Ligtas na nailikas ang mahigit 1,000 tao papuntang Shanghai at nirentahan ko rin ng bahay si tita doon. Sa unang araw sa bago naming bahay, pinaupo kami ni tita para payuhan na huwag na makipag-away o pumatay. Kumain daw kami ng maayos at matulog ng maaga. Tumingin siya sa amin sabay sabing mahal na mahal ako ng babaeng ito. At ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahalagang bagay. Ano pa ba kundi ang tungkol sa kasal ninyong dalawa? Muntik ko nang maibuga ang iniinom ko nang marinig iyon, habang si Luo Lingshuan naman ay pulang-pula hanggang sa kanyang tainga. Ako tanging nauutal na salita lang ang lumalabas sa bibig niya dahil sa labis na pagkahiya ngayon. Isipin mo, isang makapangyarihang demonyo na mahigit 1,000 at 300 taong gulang ay biglang nauutal sa harap ng tao. Pinipigilan ko lang ang aking tawa. Nang sumunod na araw, magkasama na kaming namuhay ni Luo Lingshuan sa lungsod na ito. Sinubukan niyang matuto gumamit ng cellphone kahit nalilito sa mga app at sinubukan din niyang gumamit ng modernong washing machine. Sa unang subok niya ibinuhos ba naman ang buong bote ng sabon kaya umapaw ang napakaraming bula sa aming balkonahe. Natuto na rin siyang manood ng television araw-araw. At ang paborito niyang panoorin ay Animal Planet dahil tingin niya ay sobrang hihina at tanga ng mga hayop doon. Minsan naman lumalapit siya sa akin kapag gabi para halikan ako sa pisngi, sabay takbo na parang walang nangyari. Pero hindi niya alam na gising ako palagi noon. Pagkatapos ng maraming pagsubok sa wakas, ay nagkasama rin kami. Maniwala kayo sa akin, sana ay magpatuloy ang ganito kasayang buhay para sa aming dalawa hanggang sa huli.